Hallelujah. Isa nga kung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pwede ba lahat tayo tumayo? Hallelujah. Pwede ba bang kumamay ka ng 3 tao sabihin mo, blessed na blessed ka sa araw na ito? Sino po naniniwala dito na pinagpala siya ng Panginoon? Hallelujah! Come on, let's sing I am blessed before we start. Amen. Para po tayo ay magkamayan at makamusta natin ang bawat isa. Hallelujah. As we celebrate the love of God sa lugar na po na ito. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Today is a celebration day. Hallelujah. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my hands to rest, I am blessed. I am blessed. Amen. Pwede mo bang sabihin mo sa katabi mo, blessed ka ba talaga? Amen. Paano po ba yung blessed na blessed? Amen. Iba pag pumalakpak para walang energy. Alam ko lahat po dito na punong-puno ng pagmamahal at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Can we shout, hallelujah? Hallelujah! Come on. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my hands to rest, I am blessed. You are blessed. Okay, umikot po tayo. Magkamayan po tayo. Hallelujah. Every day of your life, you are blessed. Wake up in the morning. Amen. Nasa likod, hindi pa nagkakamayan. Hallelujah. You are blessed. We are blessed. Hallelujah. We are blessed. Celebration. Hallelujah. Whoa. We are blessed. Hallelujah. When I wake up in the morning, till I lay our hands to rest, we are blessed. We are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Amen. Hallelujah. Pumalakpak lahat ng blessed talaga. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Father God. We thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. And Lord, as we study and as we listen to your word, let your presence be upon us, O God, be upon this place. Lord Jesus, kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. At dalangin po namin, habang kami nakikinig na yung salita, manghusap ka sa aming mga puso, sa aming mga isip, at baguhin mo ang aming mga buhay. Lord Jesus, we welcome once again your mighty presence, O God. Speak to our hearts, O God, right now. And Lord Jesus, may your name be glorified in this place. And Lord Jesus, we bind every spirit of unbeliefs, doubts, O God, sa iyong salita. We cancel it in the mighty name of Jesus. Lord, we bind every plans and works of the devil, O God, kaguluhan sa aming mga isip, O God, every plans, O God, ng kaaway, witchcraft, voodoo, sorcerer, we cancel it in the mighty name of Jesus. Lord, lahat ng curses, we cancel it in the mighty name of Jesus, and we lose the power and the anointing of the Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost in this place right now. Lord, we acknowledge your angels right now. So Lord, we Lord, command your angels to arrest every spirit of unbeliefs and doubts, Panginoon, sa iyong salita sa oras na ito. And Lord Jesus,
Maramdaman po namin ang iyong presensya sa oras na ito, even sa online. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at lalabas kami mamaya sa lugar na ito na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso. Marami pong salamat. Ang iyong pangalang Jesus lamang may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Isang malakas na palakpak at sigumigaw po tayo ng Hallelujah! Hallelujah! Sige po, yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Jesus, we lift up the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige po, kayo po ay makakaupo na let's enjoy the presence of God. In this place, welcome po sa ating 7 a.m. service. Ating po mga first-timers, we welcome you to our church. Sa ating po mga nanonood sa online streaming, ay welcome po kayo sa ating simbahan, Jesus Christ Deliverer Church. On behalf of Bishop Ted and Reverend Lily Malangin, sila po ay nasa JCDD Qatar. They are celebrating, they celebrated po yung ating anniversary kahapon. So happy anniversary po sa JCDD Qatar. At last week naman po ay nag-celebrate tayo ng anibersaryo sa JCDD Hong Kong. So, sino po gustong sumama sa ating mga JCTD outreaches sa international? Say amen! Amen. Sabihin mo sa katayo, masusunod, kasama ka na. Amen. Hallelujah. So, we will conquer the world, hallelujah, for Jesus. Hallelujah. Sino po dito nag-celebrate ng araw ng pag-ibig? Amen. Tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, the Lord loves you. And I love you too. Amen. Mahal niyo po ba yung katabi niyo? Amen. Hallelujah. At higit sa lahat, dapat po mahal natin ang ating Panginoon. So sa oras po na ito, dahil sa mga nakaraang linggo po ay tinalakay po ng ating mga pastors about love, about God's love, kung paano magmahal ang ating Panginoon, kung paano magmahal dapat sa isang pamilya, kung ano yung pagmamahal ng pinaparanas ng isang pamilya o mga membro ng isang pamilya. At ngayon naman po I just want to share this sermon po na napakaganda na pwede nating matutunan na i-apply po sa ating mga buhay. So lahat po tayo ay inaanyahan ulit tumayo po tayo. Hallelujah. Again po talaga sa ating church. Amen. Let's open up our Bible sa Matthew 22, Matthew 22:37 onwards. Matthew 22:37 and 39. Magsabi po ng amen kapag nandyan na po kayo. Amen. Hallelujah. So Matthew 22 verses 37 and 39. And we will read this all together. Let's all read. 1, 2, 3, go. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Verse 38. Verse 39, yung mas malakas po. 1, 2, 3, go. You shall love your neighbor as yourself. May God bless upon the reading of His word. Hallelujah. Tayo lahat po ay makakaupo na. Palakpan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba, dahil sineselebrate po natin ang buwan ng pag-ibig, alam naman po natin ang Diyos, ang author ng pag-ibig. Amen. Sabi mo sa kanila mo, God is love. Dahil ang Diyos po ang gumawa ng pag-ibig, siya ay pag-ibig, marami pong challenges ang nararanasan ng isang Kristiyano, isang tao sa pagkakaroon po ng relasyon sa bawat isa. So relationship ay isang napaka-importanteng bagay po sa buhay ng isang tao. So God has given us the ministry of restoring relationship. Sabihin mo sa katabi mo, ministry of restoring relationships. Marami po tayong pwedeng maging ministry sa ating buhay. Amen?
So, mayroong ministry ng worship, mayroong ministry ng prophetic. Pero sa ating pong simbahan, ay dapat po meron po tayong ganito, Ministry of Restoring Relationship. Alam naman po natin na pagka madalas ang isang tao ay punong-puno ng stress sa buhay, punong-puno ng anxiety o worries, yung relasyon po nila bilang isang tao sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya, o sa minamahal sa buhay, ay naaapektuhan. At sabi po dito sa ating pag-aaralan, ang ating pong mga relasyon sa bawat isa ay kadalasang nakakalimutan o nagkakaroon ng mga misunderstanding. At in the long term, nagkakaroon po ng broken relationships. Not just relationship po na hindi ayos, kundi hindi na nagkakaayos. Ano po yung mga relasyon na to? Katulad ng mag-asawa, ang tatay at ang nanay, ang mga magulang sa kanilang mga anak, ang mga employers at employees. Minsan po at madalas pala ay sa kanilang family members. At hindi lang po pala sa family members, minsan pati po sa mga miyembro ng isang ministry sa ating church. Sabihin mo sa katabi mo, restoring broken relationships. Siguro po, bago tayo pumunta sa lugar nito, kanina, meron po sa ating kalagitnaan ang medyo hindi nagkasundo. Yung iba gusto isuot, dato suot mo, nanay, tatay. Sabi naman ng asawa, hindi, pangit yan. Basta ito gusto kong isuot. Ang aga kong gumising, late ka na, gumayak, late na naman tayo sa church. Yung isa naman ay nagtimpla ng kape at isa, hindi mo ako pinagtimpla ng kape. Ngayon po sa oras na ito, yung mga maliliit na bagay na yan, ay kailangan po nating ayusin dahil yung maliliit na bagay yan, malaki po ang epekto sa buhay ng isang Kristiyano. The truth is, ang katotohanan po, ay tayo ay nakaka-experience ng breakdowns in our relationships. Lahat po tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay nakakagawa ng mga bagay sa jaman o hindi na nakakasakit ng damdamin ng isang tao. Say amen. Relationships do break down. And some of us, some of you, ay ganyan po sa oras na ito. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabi po sa binasa natin kanina, love the Lord, your God. At yung pangalawang commandment po ay, love your neighbor as yourself. Do you love your neighbor sitting next to you? Amen. Kahit, sabi mo sa kanya mo, kahit ganyan ka, mahal kita. Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord sa lahat. Amen. Siguro po, yung iba naiisip nyo, sayang sana umatin siya. Amen. Para sa kanya tong preaching na to. Amen. Siguro yung pinapaisip sa iyo ng Panginoon, ay yung mga mahal mo rin sa buhay na nagkaroon kayo ng broken relationship o hindi pagkakaunawaan. But meron pong good news. Lahat po ng relationship can be repaired in one simple key. Isang susi para ma-restore ang ating mga relationship sa atin. Ano po kaya yung susi na yon? Siguro po iisipin natin sa oras nito, siguro yung forgiveness ay isang susi. Forgiveness is important in rebuilding relationship. That's right, tama po yon. But hindi po yon ang pinakamalalim na issue. Minsan po kasi pang isang tao na patawad na natin, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, pinatawad na kita. Pinatawad niyo na po ba talaga yung katabi niyo? O napatawad niyo yung mga taong nasa bahay niyo, nasa ibang bansa, amen? O hindi niyo makalimutan. Hallelujah. Minsan po gano'n, you have
the forgiveness, pero hindi mo makalimutan. That's not the deepest issue. Siguro sasabihin po natin, honesty and open communication ay kailangan sa relationship para ma-restore. But merong mas malalim pa po pala sa pagiging tapat at bukas na pakikipag-usap. Wala po dito, amen, yung tipong lalong nanggigigil, sige, gawin mo pa. Hindi po ganon, di ba po? Sensitivity to each other's needs is important. But lahat po ng qualities na to na sinabi natin, forgiveness, honesty, sensitivity to each other's need, ay merong mas malalim po pala doon. Gusto niyo po bang malaman kung ano po yung mas malalim doon? Say amen. Alam niyo po, ang susi, the only key is humility. Everyone say humility. Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 5 sa NIV. Sabi po dito, clothe yourself with humility toward one another. Sinasabi po ng ating Biblia na ang sikreto sa isang maganda at maayos na relasyon ay yung taong merong humility o laging nagpapakumbaba. Sabihin mo sa katabi mo, humility. Sabi ulit po sa Psalms 25 verse 9, God guides the humble in what is right and teaches them His way. Ano po ba ibig sabihin ng humility o yung pagpapakumbaba? Minsan po kasi na iisip natin, pag na ikaw ay nagpapakumbaba, tayo nagpapakumbaba, ay ang ibig sabihin nito ay yung binababa mo yung sarili mo. Na sinasabi mo, dahil gusto ko magpakumbaba, ako na lang yung hindi magaling, ako na lang yung hindi ayos, sige na lang, para maayos na lang, I'm no good. Gusto ko yung parang hindi ako nabibigyan ng importansya, I'm worthless, I'm just a worm. Hello? Hindi po si Jesus namatay sa isang worm, sa isang bulate. Lahat po tayo ay mayroong halaga. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Yung cross po ni Jesus, the cross shows us that we are infinitely valuable. Tayo ay importante. Sabihin mo sa katabi mo, importante ka sa buhay ko. Yung nasa likod din mo, sabihin mo, importante ka sa simbahang ito. Sabihin mo sa katabi mo pa, sabihin mo, importante ka sa pamilya mo. Pinapakita po ng krus ng ating Panginoon na lahat tayo ay importante sa Kanyang paningin. Kaya nga po tayo minahal ng Panginoon at niligtas at hinango sa kasalanan para tayo ay maligtas at maramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Ang humility po, hindi ito yung binababa mo yung sarili mo na wala kang kwenta. Kundi ang humility po pala ay it is not denying your strength. Malakas ka pa rin, magaling ka pa rin. But at the same time, ikaw ay nagiging honest, nagiging tapat ka sa iyong mga pagkukulang at mga kahinaan. Ayun po pala yung humility. Kahit hindi kayong nagyayabang, pero kahit magaling ka, kahit alam mo yung tama, alam mo yung dapat gawin, ang humility pala, inaamin mo na ikaw ay merong pagkukulang at nagkukulang din. Say amen. Even our pastors, our bishop, our church, kung sinong tinitignan mo ng mataas na mentor mo, or kung sino pa yung pinakamagaling na tao, lahat po yan ay merong weaknesses. Say amen. Sabi po sa Matthew 22, verse 39, balikan po natin yung sinabi. Yung binasa natin at sinabi sa Bible, you shall love your neighbor as yourself. Alam niyo po ba, merong napakatinding at napakalakas na pagpakakumbaba o humility lies in these verses. Kasi po,
Paano mo mamahalin si Lord pero hindi mo kamahal-mahal yung kapwa mo? Hello. Marami pong sa buhay natin, maraming difficult people. Ano yung difficult people? Ang hirap pakisamahan. Amen. Ang hirap kausapin. Mabait naman, mahirap lang kausap. Amen. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Amen. Okay naman, mabait naman, pero mahirap talagang mahalin. Amen. Difficult people. Even in the church, di ba po, minsan may pasaway. Pero sabi ni Lord, mahalin mo. You shall love your neighbor as yourself. Sabi po dito, humility is really about living out the great commandment. Itong dalawang bagay na po na ito, love the Lord your God, love your neighbor as yourself, great commandment. At kapag ito ginawa natin, nagpapakita yon ng humility. Sabihin mo sa kanila mo, humility. It is about loving God and loving other people. Pagka ginawa po natin to, ito'y iniisip natin ang Panginoon at iniisip natin yung ibang tao na higit pa sa ating mga sarili. Ganun po pala yung tunay na pagmamahal. At kapag may pagmamahal, merong humility. Di ba pag binasa po natin sa 1 Corinthians 13, yung love chapter, di ba po sabi po doon na ang pagmamahal ay love is patient, love is kind, it does not boast. Andun po yung humility. Tinakal po ng ating mga pastors about family, about love. Pero nakalimutan ba kaya natin yung katabi mo, kung paano mo mahalin, o yung ibang tao na hindi ka mahal-mahal? Andyan pa po ba kayo? Sino po nakakita na ng krus dito? O nakita yung krus, di ba? May cross. Alam niyo po ba, yung vertical ng cross, it symbolizes loving God. Yung pataas. Amen? So from vertical po yun, from baba, pataas. Ibig sabihin po, ganong kataas ang pagmamahal natin dapat sa Panginoon. Sabihin mo sa kanila mo, you shall love the Lord your God. Walang hangganan kung gaano kitaas ang hangganan at lalim ng dagat, ganon pong dapat kalalim at kataas ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. At yung horizontal naman po, it symbolizes love your neighbor as yourself. Ibig sabihin nun, kung gaanong kalawak ang east to west, ganon pong kalawak ang pagmamahal natin sa bawat isa. Pwede bang pumalakpak ang lahat ng in love sa ating Panginoon? Bakit po ba o paano yung humility ay nakakatulong para mag-restore ng relationship? Loving God and loving our neighbor. Number one, when we are willing to be humble, we will ask for God's help. Sabihin mo sa katabi mo, ask for God's help. Para po ma-restore ang mga relationship natin sa pamilya mo. Siguro ikaw Kristiyano at yung kapatid mo hindi pa. Nagkakaroon kayo ng challenges sa pakikipag-usap, sa pakikitungo sa bawat isa. Ikaw kasi, puro ka hallelujah, hallelujah, pinapersecute ka. Then pag nakita mo yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, merong konting gigil. Amen? Why? Kasi sana na ma-born again to, maging Kristiyano to. Kung ano sinasabi sa aming simbahan, kung ano sinasabi sa akin. Pero God is saying to us, number one, ask for God's help. Amen. Unang hakbang po para magkaroon tayo ng restoration ng relationship natin sa lahat ng tao na hindi natin makasundo, we must first ask for God's help. Ito po yung pinakamadaling step para lalo tayong sinasamahan at tinutulungan at alam po natin ang gagawin natin on how we could deal with those people, so difficult people. Why? Bakit po ba? Kasi niyo po pagka nag-ask po tayo ng tulong sa Panginoon,
ito po yung nagme-measure ng pagiging humble po natin sa Kanya, na kailangan natin ng tulong. Alam po ba, kalaban ng humility ay pride. Yung mga taong alam ang lahat, sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam ang lahat. Pero kaya mong alamin ang maraming bagay. Amen. Amen? Alam na alam po to ng ating mga media team. Kuya, paano to? Sabi ko, ang sinasagot ko po lagi sa kanila, dapat alam mo, alamin mo. Amen? Sa buhay po ng isang tao, yung mga taong hindi nila alam pero nag-aalam-alaman, ay yung punong-puno ng pride. Kaya pag nakipag-usap sa ibang tao, sa family mo, sa ati pong mga mahal sa buhay, nagkakaroon ng clash. Ito nga kasi dapat, di ba po, sino po yung mga marunong mag-drive dito? O nagda-drive, nagmamaneho? Naka-experience na po ba kayo ng mas magaling pa yung pasahero nyo sa inyo, sa direksyon? Ito, sinabi nung kumanan kay, ayan, natikitan ka tuloy. Natawa po kayo ng tawa, amen. Sino po yung ganon, di ba? Mas magaling. Minsan po sa buhay ng isang tao, ganyan. May sinasabi na ang Diyos, mas magaling ka pa. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ang dapat gawin. Amen? Amen? Sino po yung mga nagluluto naman po dito? Nagluluto, taas ang kamay, magaling magluto. Eh yung asawa niyo po ba o yung anak niyo, mas magaling pa ba sa inyo po? Amen? Sinabi nung dagdagan mo ang asukal. Ayan. Sumobra tamis tuloy. Amen? Minsan po may mga taong ganon. But if we are willing to be humble, we can ask for help. Amen? Una sa Diyos at pangalawa sa mga taong nasa paligid po natin nakakaalam. Paano po ba gawin to? Pwede niyo pa bang ituro sa akin to? Amen? Amen. Hallelujah. Pag nagluluto, pag nasa gawaing bahay, yung mga estudyante, pag hindi alam, you can ask. Yung mga nakakaalam na classmate nyo, yung teacher nyo, we should ask for help. Amen. At alam niyo po ba, pangalawa, affirm the person's value. If we are willing to be humble, yung mga taong difficult people at yung mga taong hindi mo makasundo, we can affirm their value. Alam niyo po ba, it takes humility for us to affirm the value sa mga taong we are trying to restore the relationship with. So, paano natin masimulan? Starting point in restoring relationship, when we ask God for help, Lord, help me, para magkaroon ng patience, ng love. At pangalawa, i-affirm natin. At under po ng affirmation na yon is to show respect to the person. Di ba sabi po sa Bible, kapag merong taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, gawan mo ng mabuti. Dahil para siyang binuhusan ng tubig. Okay, malamig na tubig sa kanyang katawan or sa ulo niya. Why? Kasi masama na yung ginagawa sa'yo, you still respect them. You still love them. Amen? We can affirm them or respect them by saying to them, I value you, you matter to me, you are important. Pangalawa po ay under nun ay matuto tayong makinig sa siguro bakit sila kaya naging difficult people, kung bakit sila merong mga nasasabing hindi maganda sa iyo, sa mga mahal mo sa buhay, sa church natin, sa paniniwala mo, pananampalataya mo, o sa pagiging blessed mo, maraming sinasabi sila. Siguro we can listen to them. Baka meron silang pinaghuhugutan. Say amen. Give time to listen to their point of view. Baka siguro meron silang spirit of rejection. Baka meron silang spirit ng frustration. They need deliverance. At alam niyo po ba, when we are sincere, na interesado tayo sa buhay nila to restore that relationship, ay grabe. Kikilos si Lord sa buhay nila at sa relationship niyo. Ano po under no? Validate their feelings. Sabi mo sa katabi mo, validate my feelings. Sabi daw po ang mga Gen Zs or millennials, they love na laging binavalidate ang feelings nila. Kayo mga magulang at anak, pagka sinabi, di ba po, nasanay yung mga older generation, na pag sinabing hindi, bawal, lalong sumusunod yung mga older generation. Ngayon po, baliktad. Hallelujah. Pero I believe, blessed generation, amen, ay mga masunurin. Amen? Pag sinabing
ganito ng magulang, sumusunod. Walang nag-amen na. Hello? Amen? Validation is telling someone, pag vina-validate po natin yung feeling, we know that they failed, we know that they made wrongdoings, nagkamali sila, they made a mistake, but we can tell to them, it's okay to feel how you feel. Okay lang. But we need to remember also, when people come to us, pag yung mga anak po niyo, or yung mga youth natin, or kahit tayo po mismo, pag may mga taong pumupunta sa atin at nagsasabi ng, gito, nagkamali ako, siguro I failed, ang dapat po ginagawa natin is to validate their feelings. Hindi po natin pwedeng sabihin agad-agad na immediately, dapat ganito ginawa mo kasi. Siguro may nagpunta po sa inyo, wala akong ngayon masyadong pangbayad. Ikaw kasi utang ka ng utang eh. Ikaw kasi gastos ka ng gastos eh. Malungkot na pala siya. We should validate their feelings. For example po, may nagpunta po sa inyo or kamag-anak nyo na hindi mo talaga maintindihan kung bakit ganun na lang siya lagi. Sinasabi niya, I'm feeling depressed. Nalulungkot ako. Parang wala akong gana sa buhay. Sasabihin mo agad, Kristiyano ka pa naman, punong-puno ka ng depression, may karga ka siguro. Bawal maglungkot-lungkutan. You know what? Hindi po natin alam yung pinagdadaanan nila. Kung bakit sila nagiging ganon. Something is nagtitrigger sa kanilang isip. Alam po ito ng mga nag-aral ng psychology. Nagtitrigger sa kanilang behavior kung bakit ganon. At something din po nagtitrigger sa kanilang spirito kung bakit sila nade-depress. At sinasabi po kadalasan, ang Kristiyano po, ang sinasabi sa kanila, Kristiyano ka pa man, dapat masaya ka lagi. Paano pagka malungkot nga? Kuwari, namatayan. O kaya paano ay nawala ng kabuhayan? Paano ba sasabihin mo po? Di ba po? Well, you should feel depressed. Dahil sinasabi natin ganun. Minsan naman po, pag sinasabi nung mahal natin sa buhay, alam mo, nakakainis si ganyan eh. Medyo hindi nakakatawa yung ginawa niya. Sasabihin mo, bawal magalit. You shouldn't be angry. Paano pag nakakagalit talaga, nakakainis talaga yung isang bagay na nangyari? Ano po ang sasabihin natin? Church, by invalidating the feelings of other people, we're not affirming them, but decreasing their value. Yun po yung feeling nila eh. So, ang dapat po gawin natin at sasabihin na, we should all learn to say, dapat po matutunan na natin, at dapat po gawin natin. Sabihin natin, naintindihan ko ang iyong nararamdaman. I understand how you are feeling. I am sorry you feel that way. I am hurt with you. I would like to pray with you. Amen? Kung nagagalit na de-depressed, sige pag-pray kita. Hindi depressed ka na naman, malungkot ka na naman, yung mukha mo na naman, hindi na naman ganyan, nainis ka na naman, kung naiinis na naman talaga eh, di ba po? So we should, what? Affirm the person's value. Why? Kasi po, lahat tayo ay merong feelings, merong emotion. Dapat po tayo supernaturally natural. Okay? Supernaturally natural and naturally spiritual. Ano po yung sabihin nun? Yung mga bagay na pang-spiritual, pang-spiritual. Merong bagay na pang-natural. Amen? Nasa mundo pa po tayo. So we apply the Bible in our lives. Meron po kasi iba na sumobra namang spiritual, parang wala na sa mundo. Amen? 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 Hallelujah. Iba naman, wala namang presensya ng langit sa buhay niya. So spiritually natural and naturally spiritual. And everybody say, Amen. Number 3, when we are willing to be humble, we will acknowledge our responsibility. Number 1 po, I ask for God's help. Number 2, affirm the person's value. Number 3, acknowledge our responsibility. Galatians 6 verse 5, sabi po sa New Living Translation,
And I will read this for you. For we are each responsible for our own conduct. Lahat po tayo ay responsable sa ating mga ginagawa o kayang gawin natin o sa ating actions po natin. Hindi po tayo magkakaroon ng healthy relationship without accepting responsibility for our part. Lahat po tayo ay may parte. Kaya nga po relationship, ito ay lalo sa mag-asawa, sa magkaibigan, ay relationship sila, in a relationship, di ba po? It is a give and take. Amen po ba? If you are always blaming, assigning guilt, your relationship, our relationship is not going anywhere. Di ba po, sabi ko po sa inyo, kasi mag-asawa po, di ba po, or sa mga anak, yung mga anak niyo po ba, sinisisi niyo pa nagkamali? Dapat po, hindi. If we are always blaming and assigning guilt, yung relationship po nasisira. For example, yung mga anak, bakit ba kasi yung tatay ko at nanay ko hindi nag-aaral? Bakit ba hindi ako pinanganak ng mayaman? Bakit hindi ganito naging buhay namin? Kung mayaman lang sila, kung ganito lang buhay, siguro ayos ang buhay ko. You're assigning guilt or sinisisi mo yung magulang mo, yung mga anak naman. Kung nag-aral ka lang anak, siguro ganito ka lang. Siguro ganito na ang buhay mo. So we should be blaming other people, especially our loved ones. Amen. Sabi mo sa akin mo, stop blaming others. One of the examples po, pag kami po nag-debriefing sa media team, sinasabi ko, sino kako ang responsible dito sa bagay nito? Kasi po siya ganyan. Kinuha ko po ni ganyan, pinasa po ni ganyan. Sabi ko, ito dapat ang solusyon. Kung sino ang naka-assign na responsible, siya ang mananagot. So, for us, Christians, we should acknowledge our responsibility. Sabi mo sa katabi mo, acknowledge your responsibility. Amen? Kung ikaw ay naka-assign sa pag-a-usher at di naayos ang pag-a-usher, kung ikaw ay naka-assign sa worship team at di naayos, it is your responsibility. Stop blaming others. Amen. Pag yung nanay naka-assign saan po? Sa financial, sa pag-aayos ng pera, ng bahay, yung tatay naka-assign sa pagtatrabaho, paghahanap ng kabuhayan, stop blaming others kapag hindi ito naging maayos. Because it is your responsibility. And everyone say, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pumalakpak po lahat ng malakas para sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Why? When we are humble and we are willing to be humble, i-accept po natin yung part natin na minsan tayo nagkakamali at nagbe-breakdown at hindi natin nagagawa yung tumpak at sakto. But with the help of Jesus, with the Holy Spirit, and with the help of our loved ones, amen, magiging maayos yung pagsasama. Alam po ba, ang bawat isang pamilya po sa society po natin, alam niyo po ba, yung kung ano pong pinapakita natin sa church, youth or adults man, yan po yung nasa bahay, yung nangyayari sa bahay. Yung nasa school po, kung yung bata ay nagiging ganito dahil hindi nakakasunod, alam po, it reflects kung ano po yung nasa household, nasa bahay. Kung bawat pamilya po, we restore the relationship between husband and wife, between parents and children, between pastors and members, between friends, between relatives. Alam po, lahat ng relationship, ang pakikitungo ng bawat isa sa lahat po ay magiging maayos. And sabi po sa Bible, di ba, whatever we do, whether, di ba, we drink, we eat, di ba, we give glory to God. And everyone say, last number 4, allow the person to be human. Supernaturally, natural, naturally, spiritual. Allow the person to be human. Lahat po tayo dito ay tao. Amen? Magsabi ng amen lahat ng tao na nandito. Amen? Amen. Hallelujah.
Ano po ba kasi, we tend to hold others to a standard we ourselves can't even meet. But humility is recognizing that no one is perfect. But if we are like Jesus, papunta tayo sa, we're going to perfection. Inaayos po tayo ng Lord araw-araw. Colossians chapter 3 verse 13, and I will read this for you, New Living Translation po. You must make allowances for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Make allowances for each other's faults. Lahat naman po tayo nagkakamali, nagkukulang. Amen. Unintentionally or intentionally. Lahat po tayo ay binigyan ng biyaya ng Panginoon, ng grace. So allow others to be human. Amen. Ano po pinagkaiba ng perfection tsaka excellence? Ang perfection po, ginagawa mo ng ikaw mismo para lahat ng bagay maging perfect, walang mali. Okay po ba yon? Pero wala nga po perfect talaga. Dalang may sasablay ng konti, minsan may sasablay ng hindi mo inaasahan. But yung excellence po, we will try our best para maging maayos in a very consistent manner o time, maging stable po. Hello? For example, yung pagiging late po. Amen? Hindi lang tuwing anniversary, birthday sa airport, sa school ka lamang maaga. Hello? Umiiwas. Okay? Amen? Not only in the church. Amen? That's what we call excellence. We give our best to be excellent. Amen. So stop being perfection, but we should have the spirit of excellence. Pag ganun po ang ang ginagawa natin, grabe. We can allow some allowances for faults or failures, but we will try to be the best. Amen. Kung ano yung kaya natin maging the best tayo, ayun po yung kaya natin gawin para sa ating Panginoon, for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen? Ito pa po, last, as we end. If we are easily offended, sino po dito yung may mga tao na naka-meet na, okay, nakasalumuhan na ng mga taong mabilis magtampo? Amen? Amen? Praise God, wala. Wala po ba? Amen? O yung yung magulang mo, amen, sabi ng iba, alam mo, mabilis magtampo niyan kasi may edad na eh. Hindi po totoo yun. Amen? Amen? Hello? Sabi mo sa katay mo, mabilis ka ba magtampo? Sabi mo, no, amen. Amen. If you are easily offended by others and your feelings are easily hurt, mabilis kang masaktan, very emotional, amen? Sumobra naman pagiging emotional. Iba naman, walang ka-emosyon. Iba naman, sobra emotional. Konting lang, nagtampo na, nagpost na sa Facebook, nagparinig na, hindi na umaten. Amen? If your feelings are easily hurt, whoops, huwag kang iiwas. Chances are, you may have a pride problem. Wow. Wow. Sabi mo sa tayo mo, wow. Sabi po sa ating pinag-uusapan, kapag isang tao daw po ay mabilis magtampo at mabilis masaktan, merong problema sa pride sa kanyang puso. Sabi mo sa katayo mo, come out. Kaya dapat sa church natin, walang mabilis magtampo. Pumalakpak lahat ng punong-puno ng love ni Lord. When we are correcting someone, we correct with love, with grace. Sabi po sa Bible, season with salt, di ba po? Dapat hindi nagtatampo para sa ikakaayos. Kuwari po, ang isang tao, when we allow someone, for example, yung anak po nyo or mga youth or mga magulang, when we allow them to be a human, syempre nagkakamali po, tama po? But because of the grace of God, syempre papatawarin, mamahalin, ituturuan. Pag kinokorek po natin sila at
patuloy na nagkakamali, dapat po doon disiplina. But the thing is, karaniwan po, pag meron disiplina, correction, o kaya iba napalo, di ba si Lord minsan namamalo din, amen, sa mga, in spiritual, Christian, di ba magulang pagka sabi sa Bible, pagka ang anak pinalo, ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. Minsan po pagka ganon, yung mga nadidisiplinang tao, nagtatampo, sumasama ang loob. The problem is the heart. Pride problem. Ano po kailangan gawin? We need to admit it. We need to let God deal with that pride problem. Everybody say amen. Sabihin mo sa katabi mo, be humble. Sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na kasi. Pagka mali, mali. Amen. Amen. Amen po ba? Wala pong masama magsabi, kamali ako. Sorry. Next time, I will not do it again. I won't do it again. I will do better. I will be excellent one. Amen. Sorry, na-late ako. I will be on time next time. Amen. I will be on time on Sunday. Amen. Hallelujah. Amen. Sorry, hindi ko nabigay yung para sa'yo. Nagastos ko. Next time, dodoblehin ko. Amen. Dapat po ganun tayo. We need to admit it and you need to let God deal with it. Ano po ba? Because it's keeping you from being happy. Pagka puro pagtatanim ng sama ng loob, ito yung magtatanggal ng kasiyahan sa iyong puso. In church, ladies and gentlemen, God wants us to be happy. Amen? To have joy. Because in the presence of the Lord, there's joy. And the joy of the Lord is our strength. Tingnan niyo po, sa pagmamahal, pinag-uusapan yung love. Isang simpleng salitang love. At ang dami pong kakaibat ng love. And one key na pinaka-importante, mapasok natin yung puso ng ating mga mahal sa buhay to restore our relationship is, the key is humility. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God gave us relationships to enjoy. Amen. Sino dito yung mahal na mahal yung mga magulang niya, mga anak, blessed generation? Sino man po yung mga magulang mahal na mahal ang anak nila? Amen. Amen. Hindi na pasaway in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. God gave us relationships to enjoy and to grow us para tayo po ay lumalim at lumago sa Panginoon. Amen. Kayo isang tao na hindi pa lumalago-lago ay kailangan lumago. Amen. Palaguin. Amen. Having the ability to cultivate a relationship is part of being a deep person. Ano pag sabihin nun? Kapag isang tao magaling mag-handle ng relationship with the Lord, relationship with our Lord, relationship with the family members, with their loved ones, with their church mates, with their workmates, with their classmates, ay ano po ibig sabihin nun? Nagpapakita to ng isang tao ay isang malalim na tao na merong pundasyon at nag-uugat, ay merong ugat sa Panginoon. Please tell to your neighbor, the Lord loves you. Sabihin mo sa kanila mo, the Lord loves you and I love you too. Amen. And as we end, James chapter 3, verses 17 to 18 in Message Bible. Sabi po dito, real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Sabi mo sa tayo mo, getting along with others. Ano pa po sunod nun? It is gentle and reasonable, overflowing with mercy and blessings. Sino po gusto ng overflowing with mercy and blessings? Amen. Kadalasan, puro yan ang gusto natin. Pero merong first step para makuha natin yung overflowing with mercy
and blessings. Sabi po dito, not hot one day and cold the next. Not two-faced. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan punong-puno ka ng pagmamahal, minsan punong-puno ng hindi. So dapat po, hindi pa bago-bago. Dapat 100% para sa Panginoon, for the glory of God. Sabi po ulit ito, pagpatuloy po natin, you can develop a healthy, robust community, yung relationship natin sa isa't isa, that lives right with God and enjoy its results only if you do the hard work of getting along with each other. Naintindihan niyo po, binasa natin. Sabi po dito, its results only if you do the hard work. Isang mahirap na gawain po talaga. Tama po ba? Amen? Yung pakikitungo sa ibang tao, kahit nga po sa kapatid mo, kapatid natin, sa magulang mo, yung pinaka-close sa'yo, minsan napakahirap makitungo. It is a hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and honor. Ano po ang resulta nun? Sabi po daw, we will enjoy the blessings of the Lord kapag tayo ay punong-puno ng love sa ating buhay. Amen? Sabi po sa Bible, love conquers the multitude of sin. Amen? Tayo lahat po ay tumayo na. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Pwede bang pumalakpak tayo ng malakas sa Panginoon? Hallelujah. Amen. I can feel the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Amen. Maybe some of us po dito ay merong broken relationship with your loved ones. Minsan baka katabi mo, di ba? O yung asawa mo, hindi kinagkasundo ng isang araw. Nakalimutan na lang. We should restore that relationship. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Can we lift up our hands to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands to Jesus. And let's ask the Holy Spirit to reveal kung ano po yung dapat baguhin ng Panginoon sa ating mga buhay. Maybe some of us, we have pride problem in our hearts. Mabilis ka magtampo, mabilis ka masaktan. Minsan akala mo ikaw ay isang walang halaga o walang kwenta sa iyong family, sa iyong mahal sa buhay. Maybe in the ministry, maybe in your family, maybe in your workplace. But God is affirming your value right now. You are important. You are sons and daughters of our Lord Jesus Christ. He's our Abba Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. The Bible tells us, if we cast all our cares upon the Lord, the Lord will carry it for us. Right now, church, let's cast all our cares upon the Lord right now. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. It is a very important time to talk to Jesus right now. Sige po, kausapin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Thank you, Jesus. Sige lahat po, yuyuko at pipikit. God is revealing someone in your life. Kung meron ka mang hindi makalimutan na tao, na nagawa sa'yo na hindi maganda, God can restore that relationship between you and that person. If you have broken relationship also with our Lord Jesus Christ, this is the time to renew, to confess that you can do something for the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Let's ask forgiveness from the Lord right now. Thank you, Jesus. Lord, kung meron ka mang hindi nakikita, meron kami hindi nakikita, Panginoon, na nakikita mo sa aming puso, Panginoon, na hindi pa namin naisusuko sa iyo, Lord, forgive us right now. Thank you, Jesus. And let's give our hearts to Jesus right now. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you everything. My soul. Thank you, Jesus. Come on, lift up your hands. Taas natin ating kamay sa ating Panginoon. From the back to the front, left to the right. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. This is my desire. Oh, to honor you, Lord, with all my heart. My heart, I worship you. Come on, let's take time to worship the Lord right now. Oh, and all that is within. Oh, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Oh Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give you I everything. give you my soul. All that is within me, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Amen. So I challenge sa lahat po dito, pwede ba imulat mo natin ating mga mata po sa oras na ito? Pwede po ba sa oras na ito, can we approach yung mahal mo sa buhay sa oras na ito? Kung meron ka man nais, sabihin, banggitin, to affirm, to restore that relationship with our church mates, with your loved ones right here, pwede bang puntahan natin sila and pray for them, pray for each other, amen, as we close this service, hallelujah. Kung meron kami hindi nakapagkasundo, yung mag-asawa, maghawak ng kamay, yung mga anak, puntahan yung kanilang mga magulang. Don't be shy, because if we are honest, amen, God can move mightily. If we are willing to admit, if we are willing to be humble right now, go and restore that relationship for the glory of our Lord Jesus Christ. Sige, huwag ka mahiya. Pumunta ka. Kung meron ka man isang araw, women's net mo, father's net mo, amen? Approach them right now, hallelujah, and pray for each other. God can restore that relationship. Amen. Nothing is impossible with the Lord. Kung meron ka mang pinapaisip si Lord sa'yo, wala dito, nasa ibang lugar, pray as a family, pray as a couple. Amen. God can restore that relationship with, amen. Hallelujah, hallelujah. Whoa, Lord, I give. Amen. Meron nakikita sa likod. You can approach your father, your papa, your mama. Live for you. You
We are one family that I take. Every moment I'm away. Lord, have your way. Give you my heart. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. give you my soul. I live for you, alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Oh, Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you, for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. For the last time, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Let's give the best clap, offering of praise to Jesus. Lord Jesus, marami pong salamat, and we know that you are the Lord that restore relationship. We humble ourselves before you. Thank you, Lord, Father God. Thank you, Holy Spirit. To God be the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name, just we pray, and everyone say, Amen and Amen. Amen. At tayo lahat po ay makakaupo na. Amen. Hallelujah. We have an announcement po. Amen. Hallelujah. On Friday po, announcement. So, salamat po sa lahat ng nagbigay na po ng ating mga goods, kanilang mga clothes or extra school supplies. Andyan pa po sa likod kung mayroon pa po ipapahabol. We will accept lahat po ng pwede pa pong ibigay before Thursday po. Dito po sa lugar na ito. Because we will ship po yung ating mga goods tomorrow, and iba po dadalhin na lang po namin on Friday. So ang team po natin ay lilipad papuntang Bacolod, JCDD Kabangkalan, and I pray po na samahan po kami ng Panginoon. Please pray for us po, at kasama po ang ating mga youth at ating sister Monina kasama po doon, at iba po nating mga young professionals kasama po na lilipad papuntang JCTD Kabangkalan. Pwede pong palakpakan po natin ang ating Panginoon. At on Friday po, Friday night, we're going to have revival night. Saturday, we will have conference. Sunday, we will have Sunday service. And Sunday afternoon ay magkakaroon po tayong workshop. Monday po, pumunta po tayo susunod po nating outreach from Kabangkalan. Tayo po ay magdadrive papuntang JCTD Mabinay. Ito po ay papuntang mabundok na pong lugar na ito. At marami po doon unfortunate people, unreached people, ay kailangan po natin sila ma-reach out para po ma-share natin yung gospel, yung pagmamahal ng ating Panginoon. If you want to be part of this mission trip, amen, we can have offering po para sa ating mission offering para sa ating Panginoon. Pwede po bang lahat tayo tumayo, and as we have our mission offering para po sa mission trip po na ito, amen, at pag-pray din po natin ang ating mga magkasama na mission offering. So yung ibibigay po natin sa mission offering po nito ay malaking halaga po. Maliit man po yan o malaki, ito po isang malaking halaga para po ma-cater po natin lahat ng ating mga JCTD family members po sa JCTD Kabangkalan at JCTD Mabinay sa pangunguna po ni Pastor Ricky Intiero. At we are praying po na magkaroon pa po tayo ng outreach sa Bacolod. At susunod po natin ay yung mga towns po nearby
Negros, island of Negros. So palakpakan po natin si Lord ng malakas. Amen. So susunod po yung katabi nyo ay kasama na po natin sa ating mission trip. So maybe we can plan mission trip po with different cell group, different ministry po. Kahit senior citizen, pwede pa po kayo mag-mission trip. Amen. So ito po yung pinapalabas po. Ito po yung ating mga kaganapan nung nakaraan na kami po ay nagpunta. So hindi lang po, last time po kasi kasama natin yung mga Singaporeans, but this time, this will be the first time na locals lang po lahat ang magmi-mission trip without any help from abroad. Amen? So with our own pockets ay nag-chip in po tayo at sa tulong din niyo po, marami pa po tayong ma-reach out na ating mga kababayan doon sa JCTD, Kabangkalan at Mabin. Shall we all pray? Hallelujah. Lord Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na po kami po ay makapagbigay ng mission offering, Panginoon, ay yung bawat ibibigay po namin yung halaga po nito, Panginoon. We pray, O God, di man po sila makasama, Panginoon, sa mission trip na to. Pero, Panginoon, yung kanilang support, Panginoon, at panalangin ay makakarating at makakapag-reach out ng maraming kabataan, magulang, pamilya, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Lord, sabi mo nga isang salita, Lord, we will not stop, oh God, we will not be ashamed in sharing the gospel, Panginoon. Lord, itong pagmimission namin, marami po kaming ma-reach out at Lord, we will bring revival, Panginoon, sa lugar ng Negros, Panginoon. Lord, marami pong salamat at gamitin mo ang bawat isa at sa susunod, Panginoon, ay makasama namin, Panginoon, ang bawat JCTD family, Panginoon, so we could spread the gospel, Panginoon, sa different parts of this world. Lord, ipagpe-pray din po namin, Panginoon, lahat ng mga kasama namin na magmi-mission, Panginoon, sa lugar na iyon. Lord, patuloy mong gamitin sila, Panginoon, upang mag-isang buhay na patotoo sa mga tao doon na ikaw ay kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano at lalong-lalo na pag ikaw ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, marami pong salamat. This we pray, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Di pa po tapos ang ating service. Meron lang pong ilang mga announcement. Sa lahat po ng mga first-timer nag-undergo ng salvation seminar, kayo po ay inanyayahan namin na maiwan po saglit at meron po kayong short meeting patungkol po sa Holy Spirit Retreat. Pangungunahan po tayo ni Pastor Gary at Brother Pat Artus. So, sa February 23, 4 p.m., meron po tayong Couples Night. Inaanyayahan po ang lahat ng mga mag-asawa, single, widow. Ang registration fee po ay 100 per couple. Pagkasi... 1,000. Sorry. Okay. Sponsored daw ni Pastor Ayun, Jojo. per couple. Woo! Praise the Lord. Per couple. 500 po ang single. Yan. So, lahat po ay welcome na dumala po sa ating couples night. Ang dress po ay semi-formal. Yan. Diyan po ang registration po natin at the back. Yun. Kung may nakikita kayong kumakaway doon, yung ating mga multimedia, doon po sa likod, magpa-register na po kayo. So, God bless you po. Bigay po natin Amen. kay Amen. Lahat Pastor po tayo King. tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, to God be the glory, all the honor, and all the praises to your name, Jesus. At Lord, may the grace of our Lord Jesus Christ be upon us this week
At Lord, magkita-kita kami next week po, Lord, na punong-puno ng patotoo na ikaw ay maraming ginawa ng maganda, pinagpala sa aming mga buhay. Lord, marami po salamat, and may the protection of the Lord be upon us. The blood of Jesus covers tightly. And Lord, let your angels, oh God, protect us, Panginoon. At Lord, i-bless mo lahat ng nagnenegosyo sa buong linggo na ito, sa mga estudyante, Panginoon, nag-aaral, Panginoon, give them wisdom, knowledge, understanding. And Lord, thank you, Lord, for everyone, Panginoon, na dumalo sa lugar ito, even online. And may the promotion of the Lord, protection, provision, favor after favor, favor of the Lord, favor of man be upon us all this week. To God be the glory, all the honor, and the praise. Thank you, Lord, for the strength. Thank you for the love and the joy be upon us. In Jesus' name we pray. Amen, amen. The service has ended and the fellowship has begun. See you po next week. God bless. Ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw. See you po next week. Ikaw akala sa tuwing